Kung hindi mo pa kabisado mag-top overhaul o magpalit ng piston ring ng mga push-rod engine, ito ang video na para sa'yo. Hihimay-himayin natin at bubusisiin kapatid yung mga bawat detalye ng mga pyesa at ipapaliwanag ko sa inyo ng maigi para hindi na kayo mahirapan at hindi na kayo pumalpak kapag kayo ay nag-DIY ng mga motor ninyo. Pero disclaimer lang kapatid ha, lahat ng sasabihin ko rito ay based lang sa experience ko at wala po ito sa libro. Okay? So tanggalin natin yung upuan, tangke, bracket at tambutso. So tanggalin na rin natin kapatid yung cover sa ating cylinder head at itap dead center. So kailangan naka-top dead center kapatid para hindi naman persado yung ating rocker arm kapag tinatanggal na natin yung mga tornilyo. Dahil kapag hindi naka-top dead center yan kapatid, itutulak yan ng push rod. Dahil nakatutok yung ating push rod doon sa ating cam lobe. Ayan, nakita na natin yung tatlong tornilyo at tatlong washer. So i-check nyo na rin kaagad yung rocker arm natin kung medyo kalog na or stuck up para ma-repair na kaagad natin kung kinakailangang i-repair. May mga nakikita ako kapatid na nilalagyan ng electrical tape o goma para hindi maghiwalay yung push rod natin at ma-identify nila kung saan yung pang ilalim at pang ibabaw. So pwede nyo rin gawin yon dahil wala namang mali doon. Ngayon tatanggalin natin yung apat na cap nut at saka isang tornilyo. Ayan, medyo ipa-fast forward lang natin ng konti para mas umiksi-iksi naman yung video. Ayan. So pagpasensyaan nyo na lang kapatid kung masyadong mahaba ang video ito, pero sinisigurado ko sa inyo na mapupulutan nyo talaga ng aral ito kahit na kayo na lang ang mag-DIY sa inyong mga motor, dahil sinisigurado ko kung ano yung pinapakita ko rito, ganyan din kung paano ko gumawa dito sa shop namin. So iingatan nyo kapatid yung daliri ninyo na mailagay doon sa taas ng cylinder head, dahil sa una medyo matigas tanggalin yung cylinder head. Pagkatapos kapag medyo lumuwag na siya, biglang maglulus yan kapatid, biglang malambot matanggal, kaya naiipit dito yung inyong mga kuko. So magkakaroon tayo na injury, kaya ingat-ingat lang. At least alam nyo na sakaling ma-injury kayo, kayo na ang bahala dyan. So ito na yung mga cap nut natin at saka mga flat washer. So kung napansin nyo kapatid, kung nagtatanggal kayo dyan ngayon ng mga cylinder head ninyo, kung TMX yan, may makikita pa kayong bracket. So mamaya i-explain natin kung bakit wala itong bracket ng push rod. Ayan. So tinanggal na rin natin yung bolt ng cylinder block natin para matanggal na natin yung mismong cylinder block. At ito nga palang cylinder block na ito, ito kapatid ay pang Euro, kaya kung mapapansin ninyo ay tatlo yung kanyang dowel pin, no? Sa mga ibang motor kagaya ng TMX 125 at saka Rusi ay dalawa lang yung kanilang dowel pin. So ito tatlo. So okay lang naman yan, kahit dalawa lang or tatlo, okay lang naman, walang problema. So kapatid, titingnan nyo yung sa ilalim ng cylinder block, may dowel pin din doon. Kapag nagbabaklas kayo ng ganyan, i-check nyo kaagad, baka pag angat nyo yung cylinder block, biglang mahulog yung dowel pin doon sa loob ng sigunyal. Ayan, yung block niya kitang kita, talagang napakakalawang na, dahil na-stuck ito kapatid ng matagal, kaya talagang kailangan na nating iparibor ito. O ayan, prevention is better than cure. Kailangan natin kapatid ma-prevent yung hindi natin inaasahan na mga pangyayari, baka matanggal or malaglag yung ating circlip doon sa sigunyal, kaya lagyan natin kaagad ng pamunas. Then pwede rin malaglagan ng mga carbon na galing sa piston or yung dumi na galing sa chassis. Ayan, tinanggal na natin yung piston at susukatin nga natin kapatid yung kanyang piston ring kung talaga bang sobrang problema na. Ngayon, ito yung piston ring na number 2 and number 1. Yan, mga compression ring yan. So pag nagsukat nyan, bandang gitna lang ng cylinder block or pwede rin sa pinakataas ng cylinder block. Ayan, kitang kita na. Sigurado kitang kita na ang gastusang malala. Okay, so kapag mga sukat niya ay yung clearance ng piston ring, kapag umabot na sa mga gap ng lagari kapatid, yung blade ng lagari na pambakal, asahan mo wala na talagang pag-asa yan, no? Kagaya nito, kasing kapal na ng palito ng posporo. O yan, ito kapatid, tingnan nyo maigi yung pag-grip ko sa 12 na dip socket. Yung dip socket na yan ay sarado yung kanyang dulo, no? Yung pag-grip ko kapatid sa 12 na socket ay talagang hinigpitan ko. Huwag po tayong
papalo ng martilyo na daliri lang yung pinanghawak natin. Kailangan palad yung ipanghawak natin para hindi tumilapon yung sakit natin kapag ginamitan natin ng martilyo, dahil itutulak yan ng spring. Kapag tinulak yan kapatid ng spring at dumulasan yung mga daliri, ay siguradong maghahanapan kayo niyan. At kapag naghanapan kayo niyan, talagang doon na kayo madidismaya ng pakunti-kunti hanggang sa mawalan na kayo ng gana. Yan, i-check na rin natin yung ating mga valve steam kung magaganda pa. So sa intake valve kapatid, timbre ko lang, yung intake valve ang laging nasisira dyan. So kapag naramdaman nyo na kinayas nyo yung inyong mga thumb sa valve, kapag medyo matalim na, ibig sabihin kapatid, palitan na yan, no? Palitan na yan. So kung baluktot, palitan na rin yan. Sa pagtatanggal ng valve seal kapatid, nakita nyo naman kanina na ginamitan natin ng pliers, pero hindi na ho dapat natin higpitan ang pagkakapit ng pliers dahil pwede pong ma-injury yung ating valve guide. O yan, linis na linis, oh. Okay, so dapat malinisan natin. Sa mga baguhan pa lang po, nagagamit ng mga grinding compound at mag-grind ng barbula, ay suggest kapatid na gamitin lang po natin yung fine para sa mga motorsiklo. So kung mababaw lang naman po or carbon deposit lang yung nakikita ninyo, fine lang. So nilagyan natin ng langis para yung texture niya maging maganda, no? Maging soft yung texture niya. Kung napansin nyo, yung bandang taas ng grinding compound ay hinalo ko rin na walang langis, medyo makunat po, no? O ayan, lalagyan natin. Fine lang yan kapatid, yung ginamit ko dyan, fine lang para smooth lang nating mag-grind at maganda yung pagkaka-grind ng valve natin, hindi masyadong malalim yung kain. Ayan. Sa mga bago pa lang nakapanood sa akin kapatid, shout out sa inyong lahat at pwede namang pa-subscribe ha. Isusubscribe mo kapatid kung magugustuhan mo, pero kung hindi mo magugustuhan ang video na to, okay lang. Okay lang na hindi mo ako i-subscribe. So gagawa na lang ako ng mga video pa na magugustuhan mo at doon mo ako i-subscribe. So ang gamit ko po na pang grind ng valve yung tubeless pito, tapos chuck at saka impact wrench. So yung valve steam kapatid, nilagyan ko ng spring para kung sakali pwede siyang maglabas-pasok, no? Kapag tinutulak natin gamit yung impact wrench natin. So ayan lang po yung diskarte dyan. Pero nasa inyo kapatid, kung wala kayong ganito, pwede namang screwdriver, lagyan nyo lang ng hose, then ikut-ikutin lang ng palad. So medyo makati-kati nga lang talaga sa palad yon, kaya ganon. So ayan, check natin. So yung intake valve kapatid, hindi na yan masyadong ginagrind ha, hindi na masyadong ginagrind. So kunting grind lang po yan dahil yan naman po ay laging malinis. So kapag nakita nyo na okay na, pumuti na lahat, nagkulay bakal na, okay na yan. Ang karamihan ho talaga diyang natatagalan tayo na paglinis or pag-grind ng valve yung exhaust. Yan yung i-grind natin na yan. So ayan kapatid, yung close up ng sistema ng pito, yung gamit natin, tubeless pito. So may spring sa ilalim yung valve steam. Ako, para sa akin kapatid, effective at mas mabilis itong gamitin, no? So try nyo rin kung mayroon kayong mga available na pito dyan na sira na, pwede na natin ibala sa barena, then lagyan lang ng spring yung valve steam para hindi kumapit, no? Kasi pag walang spring, hindi yan iikot, makapit yan. At saka mas mabilis kapatid yung sistema ng pag-grind natin, no? Ito na nga pala yung finished product natin. So kunting liha na lang yung cylinder head, then okay na, ikakabit na natin yan. Ang linis ng exhaust. Okay, so nalinisan na nga natin at meron tayo ditong langis. Yan. So nagmumukhang honey yung langis natin. So unang-una, kailangan natin malagyan ng oil yung ating valve steam. Pagkatapos, pwede na nating ilagay yung ating valve seal. So take note kapatid ha, ito ay napakahalagang bagay. Kailangan kapag maglalagay ka ng valve seal, ilalagyan mo ng kunting langis kasi para dumulas yung rubber doon sa ating valve guide. Dahil pag walang langis yan kapatid, minsan dahil sa bakal ang paglalagyan mo, nagkakaroon ng gas-gas yung valve seal natin. So prone ito sa pag-usok agad-agad, no? Prone sa pag-usok. At saka siguraduhin natin kapatid na kung magbabaklas tayo o magdi-DIY tayo,
yung pyesa na ikakabit natin sa ating valve seal especially ay original. So hindi ho kasi talaga maganda kapag mga replacement lang yung sinasabi nilang may double spring pa. So hindi po ako naniniwala sa ganda nun dahil nako kapatid, ito yung kapatid yung spring, yung masinsin sa ilalim yan nakalagay, no? Sa ilalim nakalagay yung valve spring. Kapag masinsin, nakita ninyo yung dikit-dikit sa ilalim po yan ilalagay, no? Siya po yung nakatapak doon sa cylinder head. Ayan. So kailangan natin dito dahil dalawa yung kanyang valve spring ay kailangan po tayo ng valve installer. So actually kaya naman po ito ng kamay, medyo talagang masakit nga lang sa daliri, no, sa thumb. Masakit. Pero kaya po ito lalo na sa mga TMX. Pero yung mga ganitong motor na 175, 150cc minsan mahirap ikabit kapatid dahil hindi ko alam, nahihirapan ako mag-install nito. Pero pag TMX madali lang ikabit lalo na yung intake. Ayan. So sa mga wala pa pong valve installer dyan, pwede po kayong umorder niyan sa Shopee. May nabibili po niyan sa Shopee. I-type nyo lang sa search bar ninyo valve installer or valve breaker. So makikita nyo doon sa Shopee or Lazada. Nasa 100 plus lang po yan or 200. Yan, may mga free shipping pa. Kung hindi, ilalagay natin sa ating comment box yung link para makita ninyo kung yung direktang supplier, no? So doon ako bumibili kay Manong Tools. Minsan doon sa isang seller din na hindi si Manong Tools pero legit din yung mga pinapadala. So puntahan nyo lang po sa comment box. O yan, okay na. Okay na yung ating cylinder head. At ngayon kapatid, tirahin naman natin yung ating piston. So hindi ho kaagad ako naglalagay ng langis nito dahil minsan yung ating daliri kahit anong punas mayroon pa rin talagang dumi, kaya pag nilagyan ko ng langis kaagad nagkakaroon ng dumi, no? So kung sa kaliwa ka po nagbabaklas at nagkakabit, sa kanan ka maglalagay ng circlip. Ayan, circlip ng piston. Make sure kapatid na nakalagay yung inyong circlip sa clits niya, no, sa kanyang hukay, yung kanal na pinaglalagyan. Kailangan masigurado nyo po na nakalagay yan dahil pag hindi yan nakalagay doon yung circlip sa kanyang mismong lagayan talaga sa hukay, may possibility po na magka-problema tayo in the future, no? Ayan, sigurado lang po. And then kakabit na natin kapatid yung ating oil ring. Ayan, nakita nyo kapatid yung dulo nya medyo nakapaangat yung baluktot. O yan po yung nakaangat na yan na dulo ng oil ring natin ay initututok natin yan sa ulo ng piston. Yan. So hindi naman po talaga itong oil ring na ito hindi naman required talaga na i-position mo siya na kagaya ng mga piston ring, no, ng mga compression ring. So kahit saan lang yan. Ang mahalaga itong ikinakabit natin na to, yung pinaka guide nya ay naka-align doon sa ating piston. So may 4 na butas yan, nakikita nyo dyan sa may taas ng aking hinlalaki, yung 4 na butas na yan. So yan yung kinakabit natin na yan kapatid, nilalagay ko yan sa pangilalim ng ating oil ring. So magmula dito sa kaliwa, bibilang kayo 1, 2, 3, 4. So yan yung ginilagyan ko ng guide. Yung isang biak ng spacer ng oil ring nasa gitna ng butas number 1 at butas number 2. So yung isa naman ay nasa pagitan naman ng butas number 3 at butas number 4. So para mas mabilis natin maikabit. Ayan. So yung sunod natin ikakabit yung piston ring number 2. Yan, yung matalim at saka siya yung pinaka nag-i-script ng langis kapatid, no? So kaya siya matalim. So kung ang kulay niya ay medyo dark, parang mas maitim siya compare doon sa piston ring number 1. Ayan, compression ring number 1 at compression ring number 2. Okay? So sa mga hindi pa nakakaalam, ang position naman nito kapatid, ayan, tuturo ko, no? Ito yung compression ring number 1. Ano ba yun? Yan, compression ring number 1, number 2.
number 3, at saka number 4. So yung number 3 at number 4, hindi po yun sila compression ring ha, oil ring yun. Pero yung tinuro ko na 1, 2, 3, 4, yun yung mga position ng mga dulo ng piston ring. At saka natin ilalagay kapatid, isusok sa oil. Ayan. So ayoko kasing magdumi, kaya ayoko muna lagyan ng oil. So ibabad lang muna natin siya dyan, then patuluin at linisin muna natin yung block. Then i-check natin kapatid, kapag itong butas na to ay nagpalit tayo ng base gasket or nagtanggal tayo ng base gasket, baka malagyan. So i-check nyo rin, no, kailangan nyo i-crank yung kickstarter para malaman nyo kung may bumara o wala. Dapat wala kasing bara yan, dahil pag bumara yan, naku po, problemang malalayan. Okay, yung intake nakaturo doon sa karburador, siguraduhin na yung circlip na nakakabit. Then kabit natin yung piston sa ating connecting rod. Ayan. So madali lang naman ito, itutok mo lang yung butas ng piston at connecting rod, then tulak lang yung piston pin. So sliding pit lang naman ito mga kapatid. Saka natin ilagay yung ating circlip, pero lagyan natin ng pamunas kapag maglalagay na tayo ng circlip para makasigurado tayo na walang problema kapag nalaglag or nabitawan natin yung ating circlip. Yan. So okay na. I-check na natin kapag naikabit na natin, i-check natin yung ating mga piston rings kung nagbago, no? Make sure kapatid na malagyan na kaagad natin ng oil yung cylinder wall natin at saka yung ating cam follower, dahil kapag walang langis yan, medyo magaras kapag unang andar. So mas maganda kung malagyan kaagad natin. At pag i-install natin ng piston kapatid, kailangan nakatagilid or nakailing yung ating piston kagaya niya, no? So sa kabilang side, pasok na kaagad yung ating piston ring, pero dito sa kabilang side, yan dito sa tinuturo ko na ito, hindi pa nakapasok. So dahil kaya ganyan, para may chance pa tayo na maitulak lang yung spring. Ayan, o, yung yung piston ring. Pero kapatid, huwag mo itutulak ng gamit yung screw ha, daliri lang. O, ayan, tapos unti-unti natin ipapasok. Kailangan maipasok natin ng hindi siya matigas, kailangan malambot lang, no? Dahil pag matigas yan, na naipasok natin, may chance na maputol yung ating piston ring. Kaya medyo crucial itong ginagawa natin ito. Kaya kailangan maingat tayo. Okay, so pagdating dito kapatid, baka dumikit yung ating cam follower. So kailangan nating ibuka yan. Yan. At saka natin ibaba kapatid yung cylinder block kapag naibuka na natin yung cam follower. Ayan. So kapag naikabit na natin yung cylinder block, check natin kung may mga langis na naiwan sa ulo ng piston. Punasan na lang natin. And then sa TMX 125 kapatid at 155, dalawa nga lang yung ating dowel pin, ano, pero ito tatlo. Pero okay lang naman kahit tatlo yung dowel pin, basta mailalagay mo lang. Ang problema kung dalawa lang ang dowel pin at gagawin mong tatlo na hindi mo mailalagay yung isa. Basta mahalaga dyan kapatid, may dowel pin yan kahit 2 piraso lang. Okay? So kabit na natin yung cylinder head, and itong 4 na cap nut at saka washer. Kada isang cap nut kapatid ay may isang washer. So, sa mga TMX 125 and TMX 155, pati na rin mga Rusi kapatid, mayroong mga guide yan ng push rod. So kapag ganon, wala na pong flat washer yon, wala nang washer, no? Direkta na lang, guide na lang at saka cap nut. Ayan, ito ang mahalaga, kailangan may washer ito na copper, no? So tanso siya para yung langis hindi mag-leak galing doon sa loob ng makina papunta dyan sa tornilyo. Ayan. Okay, i-oil kaagad natin, i-lubricate kaagad natin yung ating mga push rod para wala tayong problema in case na unang andar hindi kaagad magkaroon ng problema yung init ng makina or magkaroon kaagad ng tear, no? Magkaroon kaagad ng problema. Ayan, sa kabila ang butas kapatid, yan, tandaan nyo na lang yung butas kung saan ko nailagay yung pinakadulong butas, no? Saka natin doon natin tutusok yung ating mga push rod. And then itong rocker arm, kailangan ma-oil ka agad natin bago natin ikabit para kung sakaling umandar ng makina, hindi pa kaagad makakyat ang langis, mayroon na kaagad siyang suportang lubrication. O yan. So kapag nailagay na natin yan, pwede na nating i-bolt. Kailangan yung mga bolt natin may mga washer. Depende, kagaya sa mga lumang modelo,
sa mga lumang motorsiklo na na-retread na, yung iba wala nang washer, no? So ingat-ingat lang kapatid, hindi natin kailangan higpitan ng todong-todo na halos malostred na siya. So higpitan lang natin na hindi naman siya luluag. So hindi ko alam kung kung ilang newton meter ang higpit dito. Kung gusto nyong malaman, panoorin nyo yung mga video ni Kuya Jess Moto. So siya nagtuturo ng mga kung ilan yung newton meter na higpit, di ba? Ayun, i-kick natin yung kickstarter para mag-settings muna yung ating mga valve clearance yan, at saka yung push rod. Then itap natin, saka natin i-adjust yung valve natin yan. So sa pag-adjust ng barbula kapatid, siguro hindi ko na ma-share sa inyo dito sa video ito, pero gagawa tayo ng ibang video para mas klaro sa inyo, dahil iba-iba yung setup. O yan, nung pinaandar na natin, lumabas yung oil. Congratulations kapatid kapag napaandar mo yung makina tapos may lumabas na oil dyan sa butas na yan. Ibig sabihin, successful ang top overhaul mo. Okay kapatid, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless.